Kaya ang tanong ng mga kababayan natin, nasaan yung lintik na good faith na yan? Nandito ba yan sa 1 nung ginawa niyo yung DAP? Wala. Ang meron dito sa 1, ignorance of the law, ignorance of the Constitution. Nung pinapatupad nyo, nung nag-good time kayo, nung nag-e-enjoy kayo, nung nagpapartihan kayo ng mga komisyon, ang inaiulat, kasama si Napoles. Pati si Napoles, nadampian ng DAP. Meron bang good faith dito sa 2? Hindi. Ignorance of the law yan. Ngayon, nagkaroon ng Supreme Court decision, nandito na tayo sa 3. Sasabihin nyo, may good faith kayo? Saan kayo nagkaroon ng good faith? Dito sa 3, wala kayong good faith sa 1, wala kayong good faith sa 2. Sa 3, meron kayong good faith. Saan nyo hinugot yung good faith na yan? Hindi. Yan sinasabi nyong good faith, praise, release lang yan. Bakit? Kasi pag inamin nyo sa taong bayan na mali kayo, na pag inamin nyo na maling-mali kayo, walang ibang pupuntahan eh. Kaya mga kababayan, dapat maunawaan natin kung bakit hindi matanggap ng Pangulo na mag-sorry. Ayoko. Ayaw mag-sorry. Hindi masama ang ginawang tama ng aking kakampi. Bakit? Pag inamin niya, mga kababayan, unawain natin. Magagalit ang taong bayan. Ano sasabihin ni Juan de la Cruz? Niloko mo kami. Naloko mo kami. Kaya yun ang iniiwasan nila, mga kababayan. Kaya hindi sila magso-sorry. Pag nag-sorry sila, wala nang agam-agam ang taong bayan. Winalanghiya ang kaban ng bayan. Nang alam nila na mali, ay ginawa nila ng walang pakundangan. Daang-daang bilyon, mga kababayan. Masakit. Habang nag-e-enjoy yung mga inosente nating paslit na mga susunod na salinlahi, habang kumakain ng mga pagpag, nag-good faith naman itong mga taga-Malacanang. Anong tawag dyan? Hindi nahihiya. Walang hiya. May tawag din dyan, pag walang hiya, pag nawawala ng hiya, nawawalan din ng dangal yan. Tapos, pag nawawalan ka ng dangal, dahil wala ka ng hiya, mawawalan din ng respeto ang taong bayan sa inyo. Bakit? Gumawa na nga kayo ng mali, hindi pa kayo maging tapat umamin sa inyong pagkakamali. Hindi nyo man lang kami mabigyan ng bonus na sasabihin niyo, pampalubag-loob. Hindi na namin uulitin. Hindi. Dito sa sinasabi niyo, wala kaming ginawang mali. Ibig sabihin, gusto nyong ituloy. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang unconstitutional. Hindi kayo nahihiya. Hindi nyo nga inaamin eh. At yun ang tinuturo nyo sa mga kabataan natin ngayon. Mga batang politiko, ano natututunan nila? Kahit nahuli ka na, don't admit, deny to death. Hindi totoo yung merong dapat kang mahiya. Ha? Yung delikadesa, hindi na bahagi ng diksyonaryo ng politikang Pampilipino? Hindi totoo yan. Maraming mga katandaan, senior citizens sa ating bansa, namamatamisin pang mamatay kaysa mawala ng dangal. Kasama na po tayo dyan. Kaya itong mga nakapwesto ngayon, ang nakikita po natin dito ay matinding takot
Natatakot sila na magsabi ng totoo. Natatakot silang umamin sa pangit na kasalanan ng pagwawaldas ng kaban ng bayan ng labag sa saligang batas. Bakit? Natatakot sila kung ano ang kahihinatnan ng nag-uumapaw na pagdurusa at pagngangalit ng taong bayan. Kaya hindi mahirap unawain. Bakit sila deny to death? Hindi! Good faith si Abad. Good faith ang Malacanang. Yan, si San Nicoloma. Sila Sierda. Naaawa tayo dyan. Bakit? Paano kayo? Saan kayo pupulutin pag tapos na ang termino ng boss nyo? Ang mahirap kasi sa atin, mga kababayan, kapag kakakampi natin ng isang politiko, nabubulagan na tayo sa rule of law. Nabubulagan na tayo sa tunay na kahulugan ng saligang batas. Ang tunay na boss natin, saligang batas. Ano sabi nitong Pangulo natin? Kayo, yung taong bayan, kayo, ang boss ko. Sa madaling sabi, puro politika. Mali! Bakit? Ang tunay na boss natin ay ang rule of law. Kahit na sambayan ng Pilipino, dapat mong suwayin. Kapag ka susundin mo at ipatutupad mo yung utos nila na nakasulat na sa saligang batas. Hindi maaaring baguhin ng sambayan ng Pilipino ng ganon-ganon lamang. Yung nakasulat na sa saligang batas. Ganon katibay ang saligang batas. Kaya hindi pwedeng labagin ito. Pag nilabag mo ang saligang batas, nilabag mo ang pinagsama-samang konsyensya ng lahat ng Pilipino, yung mga namatay na, yung nabubuhay, at yung mabubuhay pa. Yon, ganon kalaki ang kasalanan ng lumalabag sa saligang batas. Tapos sasabihin mo, good faith, good faith. Ha? Binaliwala mo yung batas. You ignored the law and you will claim good faith. Kaya nga nilagay sa batas, sa Article 3 ng Civil Code, na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, upang tanggalin ang depensang ito. Dahil kung wala yan sa batas, lahat ng taong maakusahan ng paglabag sa batas sasabihin, ay hindi ko alam yung batas eh. Hindi na pwede ngayon. Kasi ignorance of the law excuses no one. Eh kung pwede yan dun sa pedestrian, kung pwede yan dun sa basurero, sa kartero, sa barbero, sa tindero, sa tindera, eh lalong pwede yan dun sa mga lingkod bayan, lalo na dun sa mga congressmen at senador. Ignorance of the law excuses no one. How can you qualify ignorance with good faith? Pag may ignorance, bad faith kagad. Bakit? Dapat alam mo yung batas eh. Kasi yung batas, bata yan sa sentido komon. Yung sentido komon, hindi mo na kailangang basahin yan eh. Itinanim yan ng lumikha sa damdamin, sa kaisipan ng bawat isa sa atin. Ngayon, kung gagamitin natin ang sentido komon o hindi, yun ang pananagutan natin. Pero sa puntong legal, sa pananaw ng batas, sa pananaw ng rule of law o kalakaran ng batas, alam natin kung ano ang tama. Alam natin kung ano ang mali. Alam natin kung ano ang mabuti. Alam natin kung ano ang masama. Lahat yan nandito sa damdamin natin. Kahit hindi nakapag-aral. Kaya nga yung mangmang, yung hindi nakapag-aral kahit elementary school, at saka yung doctorate, o kaya yung pinakamagaling, pinakamataas na pinag-aralan na pinuno ng bayan, pareho silang nananagot. Pag nag-jaywalking yung presidente, jaywalking ka. Pag nag-jaywalking yung mangmang, jaywalking ka. Pareho kayong arestuhin. Pag pumatay ka, kahit na mataas ang tungkulin mo sa pamahalaan, arestado ka, katulad nila ang Patuan.
na indicted for murder, massacre. Kahit na mangmang ka, kung ginawa mo yon, kasama ka doon, indicted ka. Sa madaling sabi, the law applies to all. Ano sabi ni Mayor Alfredo Lim? Otherwise, not at all. Tama nga naman eh. Kung hindi natin ipapatupad ang batas sa lahat, whether good faith ka o bad faith ka, pero hindi mo kikilalanan ng batas, di wag na tayo maggobyerno. Balik na lang tayo dun sa kanya-kanya. Ang mahirap dun sa kanya-kanya, yung mga mahihina, yung mga mahihirap, ay hindi kayang depensahan ng sarili nila. Kawawa naman. Kahit na yung mga mayayaman, hindi nyo rin madedepensahan ang sarili nyo dahil kukunti kayo eh. Darating ang panahon, masasalikuban kayo ng mga mahihirap. Yung mga nandyan sa Ayala Alabang, sa Forbes Park, sus! Huminto lang ng pagdadrive yung mga bus drivers, mga taxi drivers, SUV drivers, jeepney drivers. Huminto lang sila sa gitna ng EDSA. Tapos ang ekonomiya. Kaya yung mga mayayaman, walang pagmamalakihan. Ang pagmamalaki lang nila, yung Philippine National Police na susunod sa kanila. Yung Armed Forces of the Philippines na susunod sa kanila. Diyan naman, hahantong tayo dun sa tanong. Kanino ba yung National Police? Sa taong bayan o sa mga mayayaman lamang? Kanino ba yung Armed Forces of the Philippines? Sa taong bayan o sa mayayaman lamang? Yan. Maalala natin, mga kababayan, si Marcos, dinepensahan ng National Police at Armed Forces. Natanggal si Marcos. Yung mga nagdepensa, may sagutin yun eh. Kung tutusin. Yung mga nagdepensa kay Gloria Arroyo, National Police, Armed Forces. Kay Erap, ganun din. Si Erap hindi, binaliktad siya. Ngayon, dito kay Pinoy, unconstitutional na eh. Pinoprotektahan pa. Sino susundin? Sino ba talaga ang boss? Meron bang boss na, sige, kayo ang boss ko, pero labagin natin ang saligang batas? Sus Mariosep! Anong klaseng turo yan? Yan ang ituturo mo sa mga kabataan, sa mga law students, sa mga membro ng Integrated Bar of the Philippines? Boss ko ang sambayan ng Pilipino, pero lalabagin ko ang saligang batas sa DAP. Para gumawa ng bubuti, kailangan kang gumawa ng mali. Hindi na tayo nahiya dyan. Hindi ba nakakahiya yan? Hiya na yan tayo dapat dyan. Hindi. Sila, hindi nahiya. Pero, naunawaan natin kung bakit. Kasi sa sandaling, umamin itong Pangulong ito. Si Abad, pag umamin na to, mali nga. We ignored the law. Ang magiging katanungan paano ngayon yan? Kailangan kang managot. Hindi na namin babalik kasi nandun na sa taong bayan Hindi. Those will be considered fruits of the crime. The fruits of the crime, if it cannot be restored, should be paid for in value by the culprits. Iwisosolin yun, 100 bilyon na yun. Kung saan nyo uhugutin yun, di problema ng taong bayan yun. Pero yung sasabihin na, it cannot be undone, there is nothing to undo. Those are fruits of the crime. Forfeited na rin yun. It cannot be used for purposes of restitution. Kailangan, nagnakaw ka, isoli mo. Ngayon, kung hindi mo na masoli, problema mo yan. Yan nangyayari mga kababayan, yung argumento nila na good faith, parang, bawal magnakaw, di ba? Halimbawa, si Juan, nagnakaw kay Pedro ng 1,000. Tapos, binigay niya sa mahihirap. Tapos, sasabihin niya,
good faith naman eh. Nakinabang naman yung mahirap. Sabihin mo ng totoo, may nakinabang na mahirap. Yun ba ang rule of law? Yun ba ang kalakaran ng batas? Para gumawa ng mabuti, gagawa ka ng mali? Hindi. Ganon. Ganon itong sinasabi nila na good faith daw, yung pag-ignore nila sa batas. May tawag dyan, yun sa hindi nahiya. Pero, huwag tayong magpapadala mga kababayan. Simple lang ito, hindi mahirap na usapin to. Yung media lang, minsan pinapahirap nila. Hanggang sa susunod po ulit, mga kababayan, ito po ang inyo banlingkod nagsasabing, gumising ka, bayan!